always lead us. And this would be our afternoon message. This would be afternoon topic sa aming mamaya pag-uusapan mula sa iyong salita. We thank you, Lord, for the message this morning. We thank you for the presence of each and every one of us, for the fellowship with each other, for a good lunch, for facing the first Sunday of the year. Although marami sa aming wala, Panginoon, ay here we are. You preserve us. You made us present this day, Lord, to worship you in truth and spirit. Salamat, Panginoon, sa mga blessings na ito. Salamat sa mga paggabay mo sa amin. And as we ponder upon your words, guide us, continue to guide us, continue to bless us, Lord, as we face this challenging year again. We don't know what you will bring upon us for this year, but we don't expect a better process, Lord. What we need is we can survive the trials that you will put up before us, Lord. Yun ang aming dalangin. Maaring hindi smooth ang taon na to, tulad ng mga nakaraang taon, pero kami, Panginoon, ay iingatan niyo. Yun ang aming pag-asa at yun naman ang pangako niyo sa amin na aming panghahawakan. Kaya masaya namin na harapin ang taong 2026, Panginoon. Kasama ng aming buong iglesia, ng buong pamilya, ng mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito po aming dalangin. Amen. So, buksan niyo ang inyong mga Bibles. It's a very famous text, verse from the Proverbs 3:5-6. Chapter 3, verses 5-6. You know the substance and contents of this message, of this text, no? Proverbs 3:5-6. Very familiar with us, no? Sa atin ang mga text na to. Trust in the Lord with all your heart. Sundan ninyo. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. So, madalas na natin itong pinagbubulay-bulay. Baka, ang ano lang natin, mas laliman natin, meron pa tayong nakikita na mga karunungan mula rito. Kaya, malaking bagay ito sa pagharap natin sa taong 2026. Tayo, magpaplano tayo, meron tayong mga iniisip for the whole year. No, sabi sa Biblia, sa Psalms, ang taong nagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad. No? So it's our responsibility to plan. And in planning, ito yan. We trust the Lord. No, we don't lean on our own understanding. Marami tayong problema kung sarili natin ang ating aasahan at hindi natin iaasa sa Panginoon ang mga bagay na ito. Kaya sa lahat, sabi, in all your ways, kilalanin natin siya. At ano yung huli? And He shall direct our paths. So ito ang ating pagbubulay-bulayan. Marami tayong decisions na gagawin, pero may mga uncertainties sa ating paligid. No, kaya kailangan natin ng malinaw na instruction, malinaw na paggabay, na lumakad tayo ng may karunungan, no? At may direksyon sa Panginoon. Kaya nandyan, ano yung kailangan? Tingnan niyo yung verses. We need to trust God, surrender everything to God, acknowledge Him, and what's the result? Kapag ganun ang ginawa natin, He will guide us. He will direct our paths. Yan ang ating matututunan. Ano ba yung trusting the Lord? No? Trusting the Lord with all your heart. It means, di ba, mahalagang bagay ito kasi sa taon na ito, marami tayong gustong gawin, ipaplanuhin tayo.
May pang sariling plano, plano sa pamilya, plano sa iglesia, plano sa mga mahal sa buhay. Meron yan kasi normal yan sa atin pag harap natin sa bagong taon. So kaya kailangan natin, ang sabi dyan, magtiwala tayo sa Diyos, ibigay natin ang lahat sa Kanya, pagkatiwalaan natin siya with all, talaga yan, with all our hearts. Paglalatag ng kumpiyansa sa Kanya sa lahat ng mga bagay, hindi sa ilan lamang. Yung buong pusong pagtitiwala, hindi pwedeng konti-konti lang. Hindi pwedeng konti lang. Hindi pwedeng conditional lang. Na magtatrust ka lang sa Diyos kapag maganda lang ang mood mo. Magtatrust ka lang sa Diyos kapag nasa, kumbaga, maayos ang paligid mo. So tayo, yung ating pananampalataya sa Kanya ay kailangan buo. No? Tayo Kanyang aalagaan, iingatan tayo. Kaya yung pananampalataya natin kasi, ba't tayo nananampalataya sa Kanya? Ba't nagtitiwala sa Kanya? Siya kasi ang may hawak ng future. Siya ang may hawak ng future. So medyo, sige, alam kong ang mga utak ninyo ay nagheheli-heli pa, ha? Kaya, medyo hindi nakakasunod eh. Pag ginaganon ko, wala. Wala sumasagot. kaya nagsisiesta pa. So, mamaya, mabubuhay rin niya mamaya. So, trust in the Lord. Trust in the Lord. Ang sumunod, huwag tayong umasa sa ating sariling pang-unawa. No? Do not lean on your own understanding sa inyong karunungan. Sapagkat ang ating karunungan ay limitado. Limitado tayo. Alam natin yan. Pero ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan. Di siya nagkakamali. Marami tayong pagkakamali, di ba? May ginawa tayong mga pagkakamali ng 2025. Gusto niyo ba maulit-uli yung pagkakamaling yon? Ano yon? Mga pagkakamaling mabigat na nagawa nyo. Meron ba? Marami. Pagkakamali sa buhay pananampalataya, pagkakamali sa relasyon, pagkakamali sa trabaho, pagkakamali sa buhay mag-asawa, no, mga ganon, mga bagay, maraming pagkakamali na ginawa tayo. Gusto ba natin maulit yun? Ang Kristiyano, ang isang wisdom na binigay sa atin ng Panginoon, hindi tayo, sabihin, nagkamali ka ng isang beses, 2 beses, susunod, alam mo na hindi ka magkakamali. Diba? Ako, nagkamali ko kasi naka-order ako ng kutsinilyo. Na-scam ako nung nakaraan. Ito yan lang, kutsinilyo, tsaka yung pork belly. Abay, wala pala yung nagulat na lang ako nung nag-down ako. Sabi, pag nag-full payment ka, meron kang free na bilao, tapos na pansit, tsaka yung roasted chicken. Yari tayo nito. Kinukumbisi mag-full payment ako. Kamali ako. Umaasa pa rin ako, pero in the end, scam nga siya. Talaga. So, na-scam tayo. Hindi na siya na ano. Gano'n. Lesson learned. Yun naman ang una kong pagkakamali sa lechon category, sa food category. Tapos na yung utilities. Yung mga utilities na hindi na sila makakaulit sa akin. Kahit tunay sila ay Hindi na. Saka sa GCash, hindi na makakaulit. Tapos na ako dyan. Ito ngayon, sa food category, hindi na sila makakaulit. Ganun. So, ibig sabihin, marami tayong pagkakamali. Marami tayong mga frailties, mga flaws, imperfections. Kaya umaasa tayo sa Diyos. Hindi tayo umaasa sa ating karunungan, no? Sa ating sariling pag-unawa. Ano yan eh?
humility ang nasa likuran yan. Mapagkakilala natin na ang ating it humbles us na tayo ay limitado, na tayo ay maraming pagkakamali sa buhay. No? Kaya hindi tayo aasa talaga sa ating karunungan lamang at wala tayong aasahan dyan. Cursed is the man who trusts in man. No, ganyan, sabi sa Jeremiah 17. Pero sabi rin sa Biblia, kaya tayo di umaasa sa ating sariling lakas, sariling kaisipan, kasi ang sabi ng Bible, may mga daan, o kaparaanan na parang tama sa ating tingin, pero sa huli ay kamatayan. Yan ang sabi sa Proverbs 14:12. There's a way that seems right in the eyes of man, but in the end, it leads to death. Hindi lang basang-basa pagkakamali. Talagang kamatayan ang pwedeng mangyari. So, seryoso ang bagay na yan. Ang Biblia sa bagay na yan. Kaya, hindi tayo maasa sa ating sariling kaisipan. Napakadelikado. Alam mo, very deceiving ang mundong ito. Na parang, tulad nga niyan, nadideceive ka kasi ang ganda ng page nung ano na yun, Nung nag-o-offer na yun. Pero 5,000 followers. So, kaya palang gawin pala yun, yung ganong mga algorithm na yan, Kaya pala yan. So, parang totoo. Pero yun, wala. Hindi pala. Peki pala. Naloko tayo, Na-scam tayo. So, parang totoo sa tingin natin. At ang tao, alam mo ang tao, mayabang siya eh. So, i-insist niya yung gusto niya. I-insist niya yung galing niya. Kasi parang yun sa tingin niya tama. Pero, napapahiya tayo. Pagdating ng huli, mali pala. So, yung pride ang ang nakikita natin na that will if we acknowledge our talagang imperfections, our pride, di tayo aasa sa ating sariling kaalaman, sariling karunungan, kahit na yung mga expert, nagkakamali pa rin sila, kaulan sila, walang absolute, sa kanilang kaalaman. At sabi rin dito, in all your ways, acknowledge Him, Yun na yun. Trust, lean not on your understanding, in all your ways, acknowledge Him. So, ibig sabihin nito, yung Diyos, ikilalanin mo na lahat na bahagi ng buhay mo ay nariyan, parte ang Diyos. Meron bang bahagi ng buhay mo na walang control ang Diyos? Wala. Diba? So, lahat yan, nakapasok siya dyan. Lahat dyan, kinikilos niya. Lahat dyan ay control niya. Sa pamilya. So, pwede bang sabihin mo na walang bahagi ang Diyos sa pamilya mo? Yung mga bata, nandyan. May mga pamilya yan, yung career mo. Diba? Career mo. Yung mga finances mo, yung mga kakayanan mong gumastos. Acknowledge mo, may bahagi ang Diyos dyan. Yung relasyon mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, may bahagi ang Diyos dyan. Control ng Diyos yan. Hindi lang bahagi, talagang siya talaga ang nagko-control niyan. Yung mga decisions mo sa buhay, sino ang nagko-control niyan? Malaking bahagi dyan ang Diyos. Kaya nga pagpaplano, nasa tao, pero yung mananaig ay ang kalooban pa rin ng Diyos. Kaya huwag tayo makipagpilitan sa hindi kalooban ng Diyos eh. Kasi tayo. Mayabang tayo. Very proud tayo na yung gusto natin, yun ang nasusunod. So, itong mga bagay na to, dapat kilalanin natin. Yung word na acknowledge dito, ano yung acknowledge? Ano ibig sabihin yan? Kailangan hanapin mo yung kalooban ng Diyos. Kilalanin mo yung kalooban ng Diyos. At di lamang kilalanin, sundin mo yung yung salita niya, i-honor mo
yung Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang naririyan dahil emergency. Wala na no? Yan ang mga attitude natin Nagawa ko na ang lahat. Alam mo, maling katwiran yun narinig nyo? Nagawa ko na ang lahat. Kaya sa Diyos ko na ipapaubaya. Tama ba yun? Mali, nakita nyo yung kayabangan ng tao ron, di ba? Di ba? Second option. Pero naririnig natin yan. Madalas natin yan, at yan nga ang isipan natin dati, di ba? Hindi pa tayo mananampalataya, nagawa ko na ang lahat. Paubaya na natin sa Diyos. Kita ninyo? Ibig sabihin, nung time na nagpaplano siya, gumagawa siya, wala yung Diyos doon. Nakita niyo yung heart niya, di ba? So, hindi ganun tayo. From the start, nariyan na ang Diyos sa atin. As mga believers, as Christians. When we move, when we act, there's always God with us. No, nandyan yan. At ano ang nito? Ano ang magiging resulta nito? Ito, He shall direct your paths. Yung shall dito ay mandatory. Sabihin, pag ginawa mo, 100%, yung sinasabi rito, if you trust the Lord, if you lean not on your own understanding, if you acknowledge Him, what God will do? He shall direct our paths. Yun ay promise. Yun ay garantiya na talagang gagawin niya. No? At with this word, with this truth from this word, anong magkakaroon sa atin anong sukli nito sa atin? Anong balik nito? We have peace of mind. Meron tayong protection. May direction tayo. We know our purpose. No, meron tayong blessings. Meron tayong guidance. Na kapag sinurrender natin ang ating isipan, ating puso sa Kanya, ay sigurado, gagabayan niya tayo. Yun ang itong mga ginagawa natin na ito ay malaking bagay ito sa pagharap natin sa taong 2026. Ito ang ating maging attitude. Ito yung ating maging gabay. Tanungin natin sarili. Anong pwede natin makita rito? Ako ba ay nag-struggle sa pagtiwala sa Diyos? Pwede ba sagutin nyo yan na kayo ay nag-struggle or not? So, it means yes, no? You rely on God. Ano yung area, ng mga tanong na dapat natin tingnan, ano yung area na nag-struggle ka, no? Na hindi, parang, you're not seemingly cannot, you're in confused, no? Sa part ng buhay mo na yon. Pero, or, parang di mo maintindihan. Hindi ka makaunawa sa bahagi ng buhay mo na yon. Malaking bagay ito. Saan bahagi ka ng buhay mo na confused ka? Is there such a thing? May ganun ba? Or totally talagang everything because you rely, ever since it's been your life, you've been relying your everything to God, depending on Him, everything, makikita mo naman sa buhay mo na ano naging consequence, no? Ano naging assessment mo? Maganda ba? Na nag-rely kayo sa Diyos, maganda ba? Nangyari? O nag-rely sa sarili? Diba? Ang isang dyan, paano nyo ginawa yun, diba? Pinag-pray natin. Yun. The proof that we really rely on God is from the start, we do it with prayer. No, ginawa natin na may panalangin. Nananalangin muna tayo bago magplano. Nananalangin tayo para kumonsulta. Nananalangin tayo para humingi ng gabay. So we cannot be successful, we cannot succeed without prayer. So yun, at the end of the day, lahat yan nakapaloob sa panalangin. Yung mga katotohanan na ito. So,
malinaw ang Biblia. Bakit natin ito ginagawa? Bakit ito ang prinsipyo? Kasi nga sabi, mas maigi sa Psalms 118 verse 8, sabi, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Tulad sinabi ko kanina, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Jeremiah 17. No? At kasi yung kaalaman natin ng tao, wala sa kalingkingan ng kaalaman ng Diyos. Kumbaga, malayo. Kung gaano kalayo ang hilaga sa timog, ang kanluran sa silangan, ganyan, nako, kalayo ang ating, mas malayo pa dyan, hindi mo ibig sabihin hindi maaabot. Sabi kasi sa Isaiah 55:8-9, for my thoughts are not your thoughts, nor are my ways my ways. Sabi ng Panginoon. Tsaka ang tao, sabi sa Korinto, unang Korinto 1:25, the foolishness of God is wiser than the men. Ibig sabihin, it's a idiomatic expression, ano? Yung parang kamangmangan ng Diyos, sabi rito, katalinuhan na yon, mas matalino yun sa tao. Yung pinakakahinaan ng Diyos, kung paano natin mapaliwanag yun, ano? Mas matalino pa rin yun sa tao. The foolishness of God is wiser than men. Diba? So, ang maliwanag dito, talagang kilalanin natin siya. Sabi sa Proverbs, sa Psalms 37 verse 5, commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Pagkatiwala mo sa Diyos. Meron kang mahihirap na mga dinaanan na problem. Meron kang mga mabibigat na trials. Alam mo yan kung ano yan. Alam mo. What you need to do. Ano kailangan mong gawin? I-commit mo sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. At palalampasin ka niya doon sa pagsubok na yan. O kabigatan na yan. He shall bring it to pass. That's a promise. That's a promise of God. And whatever you do, laging gawin nyo. Gawin natin, ano? Para sa kalawalhatian yan. Sabi niya sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you. Tuturuan ko kayo and teach you in the way you should go. Sa Isaiah 30 verse 21, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Alam nyo, sinabi na ng Panginoon, ng ating Diyos, ang mga dapat gawin sa Bible. So if you read your Bible, you know what you will do when you are being confronted with problems, kapag kayo ay mayroong dinadaanan ng mga trials, nariyan na sa Bible kung ano yung gagawin. Nandiyan ang instruction. So, we just follow it. We just hear the Word of God. We just follow the work of God. Yan lang ang gagawin natin. Although hindi mahirap kasi hindi madali kasi minsan struggling tayo spiritually. If we don't commune daily with God, we do not know what the will of God is. Yan ang problem. And then we don't know what's the instruction of God. Hindi natin alam kung ano yung gusto ng Diyos kapag hindi tayo nagbabasa ng Bible every day, wala tayong prayer every day, wala tayong devotion, we don't acknowledge God in every part of our work sa isang araw. Kaya, lagi niyong i-assess lagi sa isang araw ang buhay pananampalataya. Kaya tayo, nabubuhay tayo araw-araw. Kasi ginagawa natin komplikado, parang gusto natin maging buhay isang taon agad. Parang gusto natin, pagkasyahin ng buhay sa isang taon. Narito ka pa lang, maharap ka pala sa first Sunday of 2026.
Parang karga-karga mo na ang 2026, buong taon na 2026. That's the mind of man. That's our thought. Hindi ganon. Kapag ka ganon, ay napakabigat nun. Isipin mo, gastusin sa buong taon 2026. Yung mga responsibilidad mo na kinocompute mo na sa mga anak mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo, sa loob ng 2026. Kaya mo ba yun? Yung mga babayaran mo ng mga bills, mga utang, mga tuition fees, no, mga obligasyon mo financially, parang 2026 ang isipin mo ay yun na, lahat, everything, yun na. Ay, hindi ganun po. Hindi ganun ang tinuturo sa atin ng Biblia. Tulad ng isang Maya, yung Maya. Wala siyang pakialam sa araw ng bukas. Yung araw ngayon, ang kanyang iniintindi. So, ganun tayo. No? We live daily. Yan tinuturo sa atin. Huwag mong intindihin. Huwag kang mag-alala sa araw ng bukas. Hayaan mo siya mag-alala sa sarili niya. No? Yun ang sa kasamaan na dadalhin ng araw na yan para sa araw ng bukas. Hindi ganoon tayo tinuturuan. No? Kaya yan mga wisdom na dapat maintindihan natin coming from God. Psalms 25 verses 4 to 5. Show me your ways, O Lord. Teach me your path. No? Kaya nasaan yung mga yan? Nasa Bible yan. You know your Bible. You know the Word of God. So, anong tutunan natin dito? Anong ating pwedeng makuha? Yung gabay ng Diyos, kailan nagsisimula yan? Yung paggabay niya, kapag tayo ay nag-rely sa Kanya. Yung pagtutuwid niya, pagkalinga niya, paggagabay niya, magsisimula yan when our surrender starts. Kapag nag-trust ka sa Kanya, nagsisimula na yon. Alam itong anak kong ito ay talagang gagabayan ko kasi talaga ang kanyang pananampalataya sa akin ay talagang sakdal, no? Talagang 100% nagre-rely siya sa akin bilang Diyos. Yan aring sabihin ng ating Diyos, ano? Sa ating mga sarili. So, is your surrender absolute or conditional? Pag absolute, walang kondisyon, di ba? So, ganun ba tayo? Ganun ba tayo nag-umasa sa Diyos? Ganun ba tayong ititiwala sa Kanya? No? Absolute ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ang ating surrender sa Kanya. Diba? So yun ang hamon sa atin sa taon na ito na hindi ko rin maisip na tayo ay haharap sa taong 2026 or sa mga taon katulad ng mga taon na lumipas sa sabihin, que sera. Whatever will be. Yaan ang ganun ba tayo? Hindi tayo ganun. Kung ano na lang mangyari. Kasi total, sabihin, is that our thinking? Total, iingatan naman ako ng Diyos. Tama ba yon? Mali yun. Mali yung kaisipan na yun. Yun ay irresponsibility. Hindi responsableng kaisipan yun. Hindi responsableng pag-unawa yun. Nagpaplano tayo, nagre-rely tayo sa Diyos, at hindi tayo umaasa sa sarili nating kaisipan. Yun ang sinasabi ng Proverbs chapter 3, no, verses 5 to 6. No? Kaya manalangin tayo, magkaroon tayo ng pusong
papasakop. Yung puso na total surrender. Kaya, meron tayong kanta, I surrender all the way, my Savior leads me. Yung ating kinanta kanina. So, ano yun natin ito? Baunin natin. No? At maging kalakasan natin, maging encouragement natin. Kasi kanina, umaga, ay yun ang encouragement sa atin, ano? Na huwag tayong tumingin sa mga bagay na nakikita. Tumingin tayo sa mga bagay na spiritual, ibig sabihin niya. Huwag tayong mag-rely sa mga material na bagay. Ano na, yung pera, parang tao, nakaasa lahat sa pera, di ba? Na maganda ang aking 2026 kapag marami akong pera. Di ba? Mahahata ka kapag material lang pag-ano mo, kasi totoo naman. Oo, pero may pera ka ba? May pera ka ba ng 2025? Wala rin Pero, sapat lang. Di ba? So, pero, anong ginawa ng Diyos sa'yo noong 2025, di ba? Nakatingin ka ba sa pera noong 2025? Hindi masyado, medyo lang. So, yun nga tinuturo sa atin, huwag tayong tumingin sa salapi, sa material na bagay. Behind that ay yung pagtitiwala sa Diyos. Kung pera lamang at walang pagtitiwala sa Diyos, yung pera, pag nagtiwala ka, kikilos ng Diyos yung pera para gawin niya yung purpose niya sa buhay mo. Yung 500 pesos na Noche Buena, nagawa mo ba? Nagkasya ba? Uy, merong may sukli pa, di ba? Pinakita ni Julius Babaw doon sa niya, 500, 3 tao nakakain ng ng... Ayun, yung dalawa, kasi 5 kayo. Nakatagod na lang. Kasi tayo na lang Share lang, share. Hindi, ibig sabihin, depende sa pananaw mo sa buhay. Diba? So, sige. So, yun ang ating lesson, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and He will direct your path. God will guide you and He will direct your path. So, huwag po tayong magsarili. Huwag tayong kumilos ng atin lamang. So, sige po, at tayo ay awitin natin muli yung All the Way My Savior Leads Me. Before that, we pray we pray na po tayo. Has been my guide, everything is divine.
is almost done. Perfect rest to me is promised in